ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. Ito ay chapter 22 ng ating Confessions of Faith. No, para doon sa mga walang kopya ng ating pong confessions, meron po yan sa internet. Ano? You can check that in internet. You can even download that in your own phone or doon sa inyong mga laptop, no, yung 1689 London Baptist Confessions of Faith. Gusto ko lang uli na liwanagin mga kapatid na ang Confessions of Faith, hindi ito pwede nating pantay sa Biblia, hindi ito Bible, hindi rin ito inspired, kundi ito ay sistematikong pag-aaral ng napakahalagang tema ng Bible, no? So, yung Bible natin ay maraming themes, marami ang tema. Tinatawag nga sa theology yan na systematic theology. So, maraming disiplina na tinatawag pag sa pag-aaral ng Bible o ng teolohiya, meron tinatawag na systematic theology. This is the study of the biblical themes. No? There is a so-called biblical theology. No? Itong biblical theology, it is the study on the progress of the revelation. So when we study the Bible, there is a so-called progressive revelation. So ang Biblia para siyang kung pag tiningnan mo mula sa Genesis ay para siyang isang pintuan na unti-unting bumubukas sa atin at unti-unting ipinapakita kung ano ang nasa loob. Pero hindi 'yun biglaan, kundi unti-unting ipinapakita at pag naintindihan natin yung progress na 'yon, mas lalo nating ma-appreciate ang Bible. Meron namang tinatawag na historical theology. Ang historical theology ay pag-aaral ng Biblia, o so pag-aaral ng teolohiya kung paano na-develop ito sa kasaysayan. So halimbawa, ang usapin ng Trinity, hindi ito agad-agad na na-develop. Ito ay na-develop ng mahabang panahon, pinag-aralan, at nag-wrestle ang isipan ng maraming mga church fathers bago nag-come up sa isang salita na ang pangalan ay Trinitas, na yan ay mismong ang gumamit ay si Tertullian para ipaliwanag lamang ang isang misteryo na nakalagay sa Biblia patungkol sa iisang Diyos at sa Diyos na tatlong persona. Iisang Diyos pero merong tatlong persona. Merong iisang Diyos pero sabi ng Biblia, merong Ama, may Anak, may Espiritu Santo, at ang Ama hindi siya ang Anak hindi siya ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo hindi siya ang Ama, ngunit may iisa lang ang Diyos. At ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, ngunit iisa ang Diyos. So, ito ay isang bagay na talagang tinatawag natin sa English, mind-boggling. No? Ito ay mahirap intindihin. Kaya hindi naging madali sa pag-aaral ng kasaysayan para nailagay yung salitang yan. Ganun pa man, ito ay na-develop sapagkat gustong maging tapat ng maraming mga lingkod ng Diyos at ng maraming mga kapatid natin sa nakaraan sa kung ano ang nakikita nila sa Biblia. Hindi nila gustong pag-aralan ng Biblia based on the logical mind that they have. They want to study the Bible as it is. As it is. So, yun ang dapat na maging malinaw sa atin. Meron din tinatawag na exegetical theology. Ito yung pag-aaral ng mga meaning. Halimbawa, pinag-aaralan dito yung mga original na gamit na sa Hebreo, sa Griego, sa Aramaic. Pinag-aaralan dito kung paano i-interpret ang Biblia ayon sa tinatawag na science of interpretations o hermeneutics. At marami pang iba. Ngunit itong 1689 London Baptist Confessions of Faith ay isang klase ng Confession of Faith na i-publish noong 1689. As I have said, naunang gumawa ng Confession of Faith ang mga Baptist kaysa sa mga Presbyterian. Sa pagkakaakala ng iba, nauna ang mga Presbyterian, noong 1648 na i-formulate ang tinatawag nating Westminster Confession of Faith, WCF. Pero 1644 pa lang, ay meron ng London Confessions of Faith. Ngunit nakita na medyo kulang na ito. No, kailangan i-upgrade, i-update. Kaya noong 1677 ay muling nagtipon ang mga tinatawag na mga forefathers ng mga Baptist sa London at na-formulate nila itong Second London Baptist Confession of Faith. Pero bakit naging 1689? Sapagkat hindi ito na i-publish dahil nagkaroon ng persecution nung panahon na yan
sa Inglaterra na hindi nila maipublish yung kanilang confessions of faith. And that's why nung nagkaroon na ng tinatawag na liberty in the society, they were able to publish it in 1689. Thus, it was called the 1689 London Baptist Confessions of Faith. So, one of the things na napag-aralan na natin, ang dami na natin pinag-aralan, last time pinag-aralan natin itong Christian liberty and the liberty of conscience. Pinangunahan tayo ni Eko sa pag-aaral dito. At ngayon naman ay titingnan natin itong religious worship and Sabbath day. Hindi ito madaling pag-aralan. Ang totoo, medyo controversial itong bahaging ito ng Confessions of Faith. So sana bigyan din tayo ng Panginoon ng talino at submissive heart in studying this topic. Now, this chapter, according to James Renihan, and by the way, Dr. James Renihan is one of the scholars of the 1689 London Baptist Confession of Faith. Siya ay buhay pa hanggang ngayon. Siya ay pastor sa Amerika at isa siya sa mga professor sa tinatawag na IRBS ba yun? Ano ba tawag doon? Ano nga ang tawag doon? International Reformed Baptist Seminary. Ito ay nakabase sa Escondido sa California, no? Sinasabi niya na itong si Dr. James Renihan ay na-meet ko na to, no? I think twice. Hindi niya ako siguro matatandaan pero nagpunta siya rito sa Manila to hold a conference and I was able to attend. At noong nagpunta ako ng Singapore, yung kanya namang anak na si ano nga pangalan na? Libutan ko. Samuel. Nakakalimutin ako ngayon sa pangalan. Samuel Renihan. Siyang speaker naman namin doon sa si Dr. Samuel Renihan. Sabi ni James Renihan, ito dong chapter 22 ay may connection doon sa previous chapter na pinag-aralan natin nakaraan, yung Christian liberty and the liberty of conscience. Because the nature of worship and the observance of the Sabbath ay directly relevant to the matter of freedom. No? In the common Puritan theology of worship, human inventions and imposition were viewed as intrusion. Sa pag-aaral ng mga Puritan people o tinatawag ng mga Puritans ay anumang inimbento ng tao na pamamaraan para sambahin ang Diyos ay tinitingnan bilang isang intrusion, panghihimasok doon sa tinatawag na doktrina ng kalayaan or doctrine of liberty. Ang ibig sabihin, may kalayaan tayo na gawin kung anong gusto nating gawin, pero yung kalayaan yan ay nakakulong sa kalooban ng Diyos. Nakakulong sa salita ng Diyos. Tandaan natin yan. We have no freedom to do what we want to do outside the Word of God. We have the freedom, but that freedom is within the Word of God. So, yun ang sinasabi. Mayroong mga bagay na pwede nating i-exercise yung freedom of conscience or liberty of conscience doon hindi malinaw sa Bible. Halimbawa, hindi nabigyan ng pansin na talakay ito na nakaraan, pero halimbawa, maraming binigay si Eko ng mga example, pero hindi niya nabigyan example yung Christmas. No? Diba? Yung Christmas, it is within the liberty of conscience. Kasi may mga hindi nagse-celebrate ng Christmas na mga even the Reformed community. Why? Because there is no command in the scripture to remember the birth of Christ. But there is a command in the scripture to remember the death of Christ through Lord's Supper, right? So there's no command. So that's why some Christians are not celebrating Christmas. Now, and secondly, they are not celebrating Christmas because we're not so sure if December 25 is the birth of Christ, di ba? Hindi naman talaga natin tiyak yan. Yan ay maaring naging practice lamang ng mga na nagsimula sa Roman Empire noong panahon ni Constantine the Great, pero hindi talaga tiyak na si Kristo nga ay ipinanganak ng Disyembre. Wala tayong katiyakan dyan.
That's why there are those who don't celebrate. That's why dito, gagamitin mo yung Christian liberty. Dito mo gagamitin yung Christian liberty of conscience. So, since this is not clear in the scripture, so you have now the right, no? Not to do it or to do it. Pero you should not judge others about that. Oh, why are you celebrating? That's pagan. Di ba? Iba sinasabi nila, pagan yan eh. Alam mo, marami tayong ginagawa at ina-adapt ngayon ng mga galing sa pagan origin. Di ba, binanggit ko na sa inyo. Alam niyo ba itong botones? Itong botones, ito ay nagsimula sa pagan practice. Nilalagyan nila ng botones yung damit nila sa pag-iisip na parang walang pumasok na mga evil spirit. Pero, yun bang naiisip nyo? Kaya may botones yung mga, wala naman, di ba? Ginagamit natin itong botones, pero pagan origin yan. Yung paggamit ng Monday, Tuesday. That's mga mga sun god yan eh. Di ba? Mga sun god yan. But we are also using that. So we should not judge others. No? Because that's pagan, you know? Pero siguro, kung sasabihin ko na kaya ko hindi sinicelebrate itong Christmas, it's because there is no command in the scripture na to celebrate Christmas. Okay pa yan. Pero when you say, because it's pagan, that's very superficial argument. No? So, intindihan niyo mga kapatid? No. So, yung iba, hindi nagse-celebrate ng Christmas pero tumatanggap ng bonus. Siyempre, medyo okay lang yung bonus. Hindi, required naman daw ng government yan. Kasama na yun doon eh. Pero ang gusto ko lang sabihin, huwag tayong humusga kung ang sasabihin lang natin ay pagan practice. Pero kung sasabihin natin, it's not clear in the scripture, okay, that's fine. No? So we have some men, in fact, dati, no? Yung isa sa mga original na membro rito na kinuha na si Kuya Pompey. Hindi mo papasabi ng Merry Christmas 'yon. Sasabihin na nun, Happy Holidays, no? Pagka Kuya, Merry Christmas, Happy Holidays. Oh, Happy Holidays. No? So anong ibig ko lang sabihin? Because maybe that is his conviction. No? He's not celebrating Christmas. So I have some friends who are not celebrating Christmas. And I have to respect them. As long as they would say, because it is not clear in the scripture. But when they say, it's pagan, that's completely superficial. Because there are things that we are doing right now na nagaling sa mga pagan practices ng unang panahon. No? Okay. So, kaya sinasabi natin, even worship, but when it comes to worship, we have now no liberty to do what we want to do because there's a clear command in the scripture. So hindi ito isang bagay na pwedeng sabihin natin, anyway, well clear sa scripture, so I am now going to do what I want to do. So that's why, ang sabi ni Dr. James Renihan, that this chapter is directly relevant. This chapter has a connection to the previous chapter on the so-called liberty of conscience or Christian liberty. And since Christ has purchased freedom for believers, and God alone is the Lord of the conscience, only authorized practices by Scripture could properly employed in worship. Anything else, when forced upon God's people, betrayed through liberty of conscience. Yan. So, pag inimpose mo na yung isang bagay sa pagsamba, ang tawag na natin yan ay intrusion or betrayal of true liberty of conscience. So, itong chapter na ito ay pag-aaralan natin ay paano natin sasambahin ang Diyos. Ano ba yung regulative principle of worship? Bakit ang mga Reformed Christians na katulad natin ay sumusunod sa tinatawag na regulative principle of worship? No? What are the elements of worship? Ano ba yung mga elemento na kasama sa pagsamba? Ano yung mga circumstansya na i-consider? Dapat ba ang kakantahin natin, Psalms lang? May mga church na ganyan, Psalms lang ang kinakanta nila. Yung Book of Psalms, yun lang. Hindi sila kumakanta ng ibang mga kinakanta nating hymns, hindi sila kumakanta ng mga kinanta natin kanina, ng ibang mga hymns na meron tayo ngayon, lalo na yung mga contemporary. So ano yung ibig sabihin ng Sabbath? Which day is it? So when was it first instituted?
how is that Sunday is considered to be Lord's Day? So where does the scripture teach the change of the day? So bakit nabago? Kung ang 7th is the Sabbath day, bakit naging first day na ngayon? And palagay ko hindi natin matatalakay ito ng isang tayuan o isang upuan. Sa inyo upo, ako tayo, no? Kundi ang pag-aaralan lang muna natin ngayon yung paragraph 1, no? Ng ating pong confession. So, mapapansin niyo itong chapter 22 ay mahahati siya sa dalawa. Una, yung religious worship and then Sabbath day. So, unahin natin yung religious worship and then Sabbath day. Okay? Now, under the religious worship, okay. So, yung general revelation ay hindi nagpo-provide sa atin ng maliwanag na turo patungkol sa to worship God properly. Sinasabi lang ng general revelation, merong dapat i-worship, merong Diyos na dapat sambahin. Pero paano siya sasambahin? Hindi tinuturo ng general revelation yan. That's the reason kung bakit ang mga tao ay mayroong pa iba't ibang paraan ng pagsamba. That's the reason kung bakit iba-iba ang pamamaraan ng tao na luwalhatiin yung kinikilala nilang Diyos. Kasi nga hindi naman maliwanag sa general revelation paano siya sasambahin. 'Di ba? May sumasamba sa araw, may sumasamba sa buwan, mayroong sumasamba sa bituin, may sumasamba sa hangin, may sumasamba sa ilog. 'Di ba sa India may mga sumasamba sa mga ilog. May sumasamba pa nga sa baka. No? Merong mga lugar sa India na talagang tagutom, pero yung mga baka ay matataba. Kasi nga, sinasamba nila, hindi nila kinakain. Pero dito sa atin, corn beef yan, syempre. No? Sarap yan eh. Argentina. Ngayon, wala ko akong dyan, royalty. Yung binanggit ko yung baka akala nyo, may royalty ako dyan. Now, yung confessions natin ay nagsasabi, no, that we need the Word of God or the special revelation for us to worship God properly. Kailangan ng espesyal na kapahayagan upang sambahin siya ng tama. Kaya nga, sinasabi sa ating confession na ang Diyos mismo ang nag-institute ng worship at siya rin mismo ang nag-institute kung paano siya i-worship. Yun yung ating pag-aaralan ngayon dito sa paragraph 1. Basahin lang natin sa Tagalog, ano? So, andyan po sa inyong mga screen. Babasahin ko sa Tagalog para mas malinaw sa lahat. Ipinapakita ng liwanag ng kalikasan na mayroong isang Diyos na may kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat. Siya ay makatarungan at mabuti. At gumawa siya ng mabuti sa lahat. Kaya dapat siyang katakutan, mahalin, purihin, tawagan, pagtiwalaan at paglingkuran ng mga tao ng buong puso, kaluluwa at lakas. Datapwat, ang tanging katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay itinakda mismo niya. Gusto kong bigyan ng pansin yung salitang yan. Ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay itinakda mismo niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi siya maaaring sambahin ayon sa mga palagay at paraan ng tao, ni sa mga nagbubuhat na mungkahi ni Satanas. Hindi siya maaaring sambahin sa pamamagitan ng mga nakikitang simbolo tulad ng larawan, imahen, krus at iba pang anyo ng pagsamba na hindi iniuutos sa banal na kasulatan. So dito maliwanag na binigyang diin ang ating confession that even the way and the proper way to worship God is being instituted by God Himself. By God Himself. Now, sa kasaysayan, pag pinag-aralan natin, itong regulative principle na ito ay nagkaroon ng debate. There was a debate between Puritans and the Anglicans about the church and its worship in the 16th and 17th century. So ilagay ko yan dyan. So, there was a debate between Puritans and Anglicans about the church and its worship in the 16th and 17th century. The Anglicans
hold to the so-called normative principle of worship, while the Puritans hold the regulative principle of worship. And therefore, our confession, the 1689 London Baptist Confessions of Faith, they followed not the Anglicans, but the Puritans. Hindi sila sumunod doon sa Anglicans. Ano ba yung Anglican? The Church of England. No? Yan yung church sa Inglaterra. Yan, mga katulad ng mga sila Queen Elizabeth, no? Sila Prince Charles, mga membro yan ng Anglican Church. No, isa sa mga sikat na Anglican Church, yung Westminster Abbey. No, na doon kinakasal yung mga yung mga dignitaries at saka yung mga royal family diyan sa Westminster Abbey. No? At marami pa. At sila ay nag-hold doon sa tinatawag na normative principle while the Puritans hold the regulative. Ano ba pagkakaiba? Ang pagkakaiba yan, simple lang. Ayan. Makikita natin that the more normative, in the normative, true worship is what is commanded plus anything not expressly forbidden. Yan ang sinasabi ng mga Anglicans. Ang patunay na pagsamba ay kung ano yung inuutos. At idadagdag nila yung mga bagay na hindi naman pinagbawal. Hindi naman pinagbawal. So, inutos at yung hindi pinagbawal. Ang tawag natin doon ay normative principle of worship. But the regulative principle na hinuhold ng mga Puritans, true worship is only what is commanded. Kung ano lang yung utos, yun lang ang susundin. Eh yung mga hindi pinagbawal, hindi gagawin. Kasi paano mo matitiyak na hindi gusto ng Diyos yun? No? O gusto ng Diyos yun? Diba? Para bang, ang madalas na halimbawa nga natin dyan, kapag ikaw ay manliligaw sa isang babae, diba? Para ma-please mo siya, aalamin mo kung anong gusto niya. Hindi kung ano yung gusto mo. No, hindi ka manliligaw. Itong gusto ko, mahilig ako sa basketball eh. Reregaluhan ko siya ng bola. No? No? Hindi. Alamin mo kung anong gusto niya. Hindi yung gusto mo. Naintindihan natin? Yun yung prinsipyo ng regulative principle of worship. You will not assume that this is what God wants. Why? Eh bakit hindi niyo gusto yun? No? Baka tinatanggap niya lang yung isang bagay, katulad ng halimbawa, nanliligaw ka nga sa isang tao, binibigyan mo ng isa, no? Eh hindi naman, hindi ko makakalimutan na meron akong kaibigan dati, sinasamahan ko siya manligaw doon sa isang babae. Nung high school pa lang naman ako doon. Lagi siyang may dalang mais, no? Ako pa nga tagadala ng mais. Paano magdala? Ibigay. Tapos, napapansin ko lang yon, tinatanggap naman ng babae. Pagkatapos, nakikita ko, pinapakain niya doon sa iba. Eh, hindi pa na siya kumakain ng mais. Ayaw niya ng mais. Ayun, nakita mo. Tinatanggap niya lang, kaya busted. Naintindihan mo, mga kapatid eh. Kasi, hindi man niya sinasabi, pero hindi niya pala gusto. So, kung hindi tayo pwede mag-assume, sa tao nga, hindi tayo pwede mag-assume, eh lalo pa nga sa Diyos. No? So, yun ang punto ng regulative principle of worship. Ngayon, two biblical arguments for the regulative principle of worship. Dalawa lang, marami eh. Kaya lang, sa tingin ko, dalawa lang sapat na eh, no? So, bago yon, gusto ko munang sabihin, bago yan, sinasabi ni Samuel Waldron na the difference may be illustrated by means of two builders, ng regulative daw at saka ng normative. Yun daw, halimbawa, mayroong dalawang nagtayo ng templo. Si Mr. Anglican, gumamit siya ng materyales ng salita ng Diyos. Pero wala siyang blueprint. No? Wala siyang blueprint. So ginamit niya rin ng ibang material. Kasi nga, wala siyang blueprint eh. Si Mr. Puritan, gumamit siya ng materyales ng salita ng Diyos at yun ang kanyang blueprint. So makikita nyo, hindi mo kinakailangan maging genius para ma-discern. Yung dalawa, kapag nakumpleto na yung kanilang building, makikita mo drastically kung anong pagkakaiba nila. Sigurado ko, yung isa ay building na pleasing sa Diyos, yung isa naman ay hindi natin tiyak kung pleasing sa Diyos. Maaaring hindi pleasing sa Diyos. Naintindihan natin yan? So maraming ganyan, di ba? Alam nyo, maraming mga nagtatayo ng mga gusali nang wala namang blueprint. Di ba, no, kuya, no?
Marami. So, gagamit lang sila. Minsan, dinig-dinig lang. O, yan. Ito, yan ang ginamit ko. Kaya nga, usong-uso yung sa mga nagtatayo ng mga construction, usong-uso yung, dayain mo na lang. Di ba? Paano to? O, dayain mo na lang. Hindi mo nakikita kung anong bakal lang ginamit mo dun sa loob. Di ba, may mga sukat-sukat yung mga bakal na yan, no? Sa loob ng dapat, hindi naman kasi tatakpan mo naman ng semento yun. Oh. So, ano nangyayari? So, mas tiyak tayo doon sa gumagamit ng blueprint, na ang blueprint niya ay ang salita ng Diyos. So, ang unang argument ay ito. It is the prerogative of God alone to determine the terms on which the sinners may approach Him in worship. Yung Diyos, siya mismo ang may karapatan na magdetermina kung paano siya sambahin ng mga makasalanan. The path of approach to God was shut and barred in consequence of man's sin, as we all know. 'Di ba, nung mahulog ang tao sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Sinaraduhan niya ang daan patungo sa Kanya upang ang mga makasalanan ay hindi makalapit sa Kanyang kabanalan at sa Kanyang kaluwalhatian sapagkat kung sila'y lalapit, sila'y mamamatay. Kaya, anong ginawa ng Diyos doon sa Garden of Eden? Pinabantayan niya ng mga cherubim na mayroong mga sword of fire, di ba? So, could that path again be open? Mabubuksan pa ba yan? Yung daanan na yan? Pwedeng mabuksan yan, pero ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang magdedetermine kung paano ito bubuksan. Hindi yung tao ang gagawa ng paraan kung paano bubuksan ang daan para ma-approach ang Diyos. Kung ang tao ang gagawa ng paraan, siguradong magkakamali siya, siguradong malilihis siya. Pansinin ninyo itong Genesis chapter 4, ito'y pamilyar sa atin, yung pag-aalay ni Cain at saka ni Abel. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the guilt of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. Now, paano natin masasabi na ang sakripisyo ni Abel ay naging katanggap-tanggap sa Diyos? Gayon, wala namang inutos nung panahon na yon kung paano, ano yung dapat ialay sa Diyos. Wala tayo, may klaro ba kayo nakita? Sa akin palagay, meron. No? Unang-una, natandaan ninyo, noong ang tao ay mahulog sa kasalanan, at nagpumilit si Adan at si Eva na magtago, dahil nga, sabi sila'y mga hubad. No? Nahiya sila sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Anong pinantakip sa kanila? Dahon? Ikaw, Joey, Magagalit sa iyo si MJ niyan. Anong pinantakip? Balat ng hayop. Nakita nyo? Kung balat ng hayop, anong ibig sabihin? Kinakailangan pumatay ng hayop. Hindi mo naman makukuha yung balat ng hayop kung hindi ka papatay ng hayop. Doon pa lang, meron ng idea kagad na ang tamang pag-aalay na katanggap-tanggap sa Diyos ay sa pamamagitan ng hayop. No? Not only that, the mention of the firstborn, binanggit doon, firstborn of the flock, and of their fat, at ang kanilang taba. Ayan ay anticipation ng later appointment of the sacrificial laws in Leviticus chapter 27 verse 26. Ang sabi doon, but a firstborn of animals, which as a firstborn belongs to the Lord. No man may dedicate whether ox or sheep, it is the Lord's. Now, remember, this is Leviticus. Sasabihin nyo siguro ito ka, Genesis tayo Totoo yun. Pero sino sumulat ng Genesis? Si Moses. Si Moses ang sumulat. So, para kay Moses, nilagay niya yung pangyayaring yan para ipakita
na totoo na yung ginawa ni Abel ay isang anticipation ng totoong kalooban ng Diyos sa paraan ng pag-aalay sa Kanya ng mga tao. So, yung ang unacceptable at saka yung acceptable was being portrayed to us even at the very time na nagbigay ng alay ang mga anak ni Adan. So how arrogant for man to think that he has the right to determine how God will be worshipped and served. Now secondly, the Bible condemns explicitly all worship that is not commanded by God. Marami tayong verses na babasahin. Mabilis lang naman ito. First, Deuteronomy 11, 29 to 32. When the Lord your God cuts off before you the nations whom you go in to dispossess, you dispossess them and dwell in their land. Take care that you not be ensnared to follow them after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, how did this nation serve their gods? That I also may do the same. You shall not worship the Lord your God in that way. For every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods. For they even burn their sons and their daughters in the fire to their gods. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it and take from it. So this is what God said to the people of Israel in view of their upcoming crossing to Jordan River going to the Promised Land. Pagdating nyo ron, marami kayong makikitang paraan ng pagsamba ng mga tao. No? Huwag ninyo silang gagayahin. Kung ano lang ang iuutos ko sa inyo, yun lang ang inyong gagawin. Sabi niya. And then, so dito makikita natin, there is an implication that God's people can be tempted to see the world worship and to allow that to have formative impact on our attitudes about worship. Totoo yun, di ba? Alam nyo, mga kapatid, maraming mga pinasok sa mga paraan ng pagsamba ngayon sa mga churches na hindi mo makikita noon, kaya nakapasok ngayon, ay dahil inadapt ng mga simbahan sa nakikita nila sa labas. Ang saya kasi ng ganito eh. Ang saya kasi ng ganitong paraan. Ang saya kasi ng ganitong patok na patok sa mga kabataan. Nakita niyo, yun ang mga madalas na nadidinig natin. Patok na patok sa panlasa ng mga kabataan. Kaya napansin natin na naging entertainment ang pagsamba. Bakit? Kinuha natin sa entertainment industry. No? Bakit ganito? Ba't ganyan? Because we have gotten it from the entertainment world. In fact, before the time ni Dwight L. Moody, one of the great evangelists, though he was an Arminian, but he was a great evangelist. No? Sa paraan ng pag-worship, pagka nagkakaroon ng mga crusades, doon nagsimula yung mga mahilig sa crusade nung araw, di ba? Naabutan ko pa yung nagko-crusade eh. Nagko-crusade kami sa mga kung saan-saan lugar nung araw. Ngayon hindi na masyadong uso yan. Pero nung araw, ginagawa namin yung nagko-crusade sa mga bayan-bayan, sa mga basketball court, kung saan man. So, noon, bago mangaral si Dwight L. Moody, meron siyang singer, ang pangalan si Ira Sankey, no? At si Ira Sankey, bumuo siya ng grupo ng mga kumakanta. Dati walang ganyan sa mga worship services. Pero dahil ginagawa ito at naging maganda doon sa labas, inadapt sa church. Meron na ring mga singer sa church, meron ng special number, no? Tawagin natin na magbibigay ng special number. Pag sinabing special, merong regular. Ano kaya yung regular doon, di ba? So, may special eh. So, anong ibig ko, naintindihan niyo yan, mga kapatid? There is always the temptation sa atin to adapt the practices in the world. Kaya paalala ng Diyos sa mga Israelita, pagdating nyo sa Promised Land, sigurado ko, magtatanong yung mga tao, paano kayo sasamba? At maaaring magtanong din kayo, paano kayo sumasamba?
Huwag kayong padaya, no? Huwag kayong palinlang, no? Huwag niyo silang gagayahin. Sambahin niyo lang ako ayon sa inuutos ko sa inyo. Colossians chapter 2, verse 23. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion, and asceticism, and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So it implies that man can devise a form of worship for himself. So doon sa Deuteronomy, man can be tempted to adopt, no, the practices of the world. Dito naman sa Colossians 2 verse 23, man has the ability to devise a form of worship for himself. No? May mga paraan siya, maaari siya makagawa ng mga pamamaraan. Alam mo, napaka-creative ng utak natin na pwede nating magawa yung mga sa tingin natin ay maganda. Pero palagay ko, ito ang pinaka matindi, sapagkat dito na galing yung salitang strange fire na nagkakaroon ng mga conference sa ating panahon ngayon. Leviticus 10:1 and 2. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized. Now, yung ibang translation ay strange. Ito naman, unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. So, strange fire is not fire which God forbidden, but fire which God had not commanded. So, mayroon daw strange fire. Pag sinabi strange fire, hindi ito fire na pinagbawal ng Diyos. Hindi siya pinagbawal. Hindi lang siya inutos. Ulitin ko, hindi siya pinagbawal, pero hindi siya inutos. So, anong ibig sabihin? Dito naka-base yung regulative principle of worship. Pag sumamba ka sa Diyos, sasamba ka ayon sa utos. Ayon sa malinaw na utos. Hindi ka sasamba, ay wala namang pinagbawal. Pwede nating i-adapt. Pwede nating isama. No? Anong gusto kong sabihin? Ang pinakapunto nito ay acceptable worship is divinely dictated and is limited by His own revealed will. So God sets the boundaries and determines what may and may not included in His worship. This does not rule our prudence and light of nature in relation to Christian worship, but recognizes the limitation that must be placed on its use. Ibig sabihin, hindi mo gagamitin yung good judgment mo o prudence mo o yung light of nature sa pag-worship. Pero pagdating sa elemento ng pagsamba, ano yung isasama mo roon, may malinaw na tinuturo sa Biblia kung ano yon. Yung liwanag ng kalikasan at ang ating mahusay na paghatol ay pwede nating magamit sa mga sirkumstansya ng pagsamba, hindi sa elemento ng pagsamba. Ano ba yung sirkumstansya ng pagsamba? Oras. Anong oras na dapat sambahin? That's circumstances. Walang sabi sa Bible kung anong oras. Pero sinabi ng Bible, from the rising of the sun to its setting down, the Lord's name should be praised. So, kung tutuusin, from the rising of the sun to its setting down. Pero, kailan tayo magtitipon sa oras? Ikaw na ngayon ang magpapasya based on the light of nature and prudence, good judgment. So, sasamba tayo, 12:00 ng tanghali. Di gutom yung mga tao. Diba? Habang sumasamba, ang tingin dun sa nagpipreach, pagkain. Hindi tama yung oras na yon. Nakuha nyo? So, gagamitin mo ngayon yung tamang sumamba tayo ng madaling araw. Pupungas-pungas pa. Yung iba. Ganun-ganun ka pa. Okay. Meron din mas sinabi, dapat ba tayong sumamba sa isang gusali? Walang sinabi. In fact, sa church, sa New Testament, sa mga bahay-bahay, sila nagwo-worship. So yun ay tinatawag nating light of nature and prudence. Siyempre, pwede tayong sumamba sa ilalim ng bayabasan. Pwede naman. Pero, pag umuulan, may problema. Pagka oras ng tag-init,
maraming higad. Gaganyan-ganyan ka habang nagsasamba ka ron. So maraming pwedeng mangyari. So, yung length ng worship. Pwede tayong sumamba sa Panginoon at 5 oras. Pero sa tingin nyo ba, kakayanin pa ng katawan nyo? Kakayanin pa ng utak ninyo? No? Na nakatingin ka doon sa nagpipreach ng 3 oras na siya nandun sa harapan, di pa siya natatapos. No? Di ba, merong yung utak, yung pakikinig daw natin, may span. So, doon natin gagamitin yung tinatawag na prudence, light of nature, pagdating sa circumstances. Pero when it comes to element of worship, gagamitin natin yung regulative principle of worship. Na pagpapatuloy natin ito sa susunod na Sunday. Pero meron kayong gustong itanong o liwanagin o meron kayong mga comment, karagdagang comment. Yes? Oo. Oo. Praise the Lord will show us praise in the assembly of the Lord. So, kayo na worship the Lord. Oo. First, that the praise is being dance. Ano ba yun? Tay, maraming salamat. Magandang tanong yan, ano? Gusto ko rin ipaliwanag sa inyo na marami dito sa Psalms, although may mga pagkakataon na binabanggit sa Psalms na ito ay worship sa temple, pero may mga panahon din na ito ay celebration pagkatapos ng mga digmaan na kanilang napagtagumpayan. They were worshiping God, no? They are also giving praise to God. Halimbawa lang, may sinabi rito sa binanggit na mga chapters ni Alan, Psalms 149, verse 6. Let the high praises of God be in their throats. Sabi doon, ang pinakamataas na papuri ay bigay sa Diyos galing sa kanilang mga throat, sa kanilang lalamunan. And the two-edged swords in their hands. At meron silang mga dalang espadang may 2 talim sa kanilang mga kamay. O, anong ibig sabihin nun? To execute vengeance on the nation and punishment to on the peoples, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. So the point is, it should not be taken always as a temple worship. It is to be taken sometimes as praises to God for the blessing of triumph that God has given to them over their enemies. Because mayroong two-edged sword eh. Di ba, meron ba kayo nakita nagwo-worship ng mga Christian church? May dalawang may mga espada silang dala, may mga tabak, no? Meron dancing, tambourine, pero walang espada. Kaya kung susundin mo talaga, dapat may espada. No? Merong two-edged sword. Naintindihan niyo yun? So, we should take that in the context. Sometimes in the Psalms there is also worship in the temple, worship in the sanctuary, and then sometimes worship as a celebration of the so-called triumph against their enemies. Kasi katulad ng two-edged sword. Oh, ibig sabihin lang noon, galing sila sa pakikipagdigma, no? Wala pa ako nakakitang ganun. Naghahanap nga ako eh. Merong mga two-edged sword. Kasi sabi pa two-edged ha. Hindi lang basta yung itak lang na may isang talim. Tabak na may magkabila ay talim ang hawak nila sa kanilang mga kamay habang nagpupuri sa Diyos. Sige. Pero papa. Sige. Pero pa? Pwede kayong mag-comment na magbigay ng inyong mga additional point
Kahit na hindi tanong. Wala na. Sige, maraming salamat po at mag-break muna tayo.